Good morning po everybody. Isang mapagpalang araw pong muli mga kahadot. Welcome po sa aking channel. At napakaganda ng ating oras ngayon. Alas 7, quarter to 7 ng umaga. At maganda po ating klima. At sa araw na ito ay kita kong video. Sa araw na ito ay ang continuation po ng ating backpeeling uli. At ako'y natutuwa at medyo tumaas na at nakikita na ang ating mga anchor bolt sa ibabaw pagka tayo nakatayo. At bago kayo dalhin dyan ay pakita sa inyo ay shout out muli sa lahat ng construction worker, lalong lalo na sa mga OFW sa mampanig ng ating muda. Yan guys, at andito na ang ating backpeeling sa araw na ito. At yan guys, so andito na tayo sa 4th layer. Ayan, 5th layer na po ito. Itong ipinatong na ito. At kita nyo naman bundok ang mga itinutulak na simen na pambakpil. At yan mga karot, tingnan nyo, tinutulak na ng ating bako ang ating lupa. At yan, siyempre nasa marking uli tayo. Yan, lakas. At ito naman ang ating bobcat. Ayan, nag-aabang lang yan at magli-level yan. Maganda ang backfill natin. Bandam! Pila par? Oh, ayan ah. At yan po ang ating update sa ating pagbabakfill ngayon. At mamaya ipakikita ko sa inyo pagka napantay na yan. Yes, where are you going? Yala, operate, yala. Operate, no? Start. Kala, or call this guy. Call. Kailangan natin yun. Yan guys, so yan makita yung mamaya makikita nyo yan, nakapantay na yan as per doon sa ating marka na yan. Ayan, nandito po tayo sa markang ito mga kahardot. Ayan, at nakakatuwa lang tingnan dahil tumaas na tayo, kalibil na natin ang anchor bolt. Dati hindi natin makita yan pag nakatayo tayo. Ayan o, kailangan mo ng hagdan. Hanggang dito pa po yung ating babakpilan. Ayan, tingnan nyo naman, napakalaki pa niyan. Ngayon isang buwan na ito, 1 month backpeeling na ito, andito pa lamang. And guys, tuloy po tayo sa panonood ng ating video. Ayan, at medyo magalaw, pasensya na po. At yan, at ngayon magkakaroon tayo ng FDT. May testing tayo ngayon para dito naman. At yan nga mga kaharot, tingnan nyo naman ang backpeeling. Hindi lang isang bisis tayo nagtutubig pag nagkukumpak. Ayan guys, para maganda ang kumpaksyon, lalagyan natin sila uli, curing uli natin siya. Tayo mo guys, yan, hindi basta kung muna kapag kumpak ka na, hindi mo nalalagyan ng tubig. Kailangan yan ang pag-curing para maganda. At ang kitang-kita mong ang compaction ay maayos, makinis. Yung pagkukumpak mo parang may finishing tenyo, dinaanan ng grader, hindi man lamang bumakatangan. Kasi maganda ang pagkukuring ng ating backpeeling time. Maganda sa on time siya. Pagkatapos makumpak, bali 4 na bisis ito, 2 papunta ron, 2 pa ganito, ayos, finish na yan. Then ipatitesting natin lahat yan guys, bago natin ikumpak yan. At bago natin itambak, nakamix ng lupa, nakamix na ang lupa ng tubig. Kailangan natin basa ang tubig, kaya naman tuloy ang pagka may tuyo-tuyong ganyan at nagkukumpak kayo, magbasain kasi mapupulbos lang yan, magiging alikabok pagka natuyo at kinumpak mo. Kailangan medyo galing sa basa. Ayan guys.
Ayan guys, at medyo napapatag-patag na. At ayan ang ating napapatag-patag na yan. Katutulong maya-maya lang level na ito at tayo magkukumpak na dito sa area na ito. Ayan guys, so mataas na tayo sa pundasyon. Oh. At yan nga mga kahadot, tuloy lang po tayo sa ating panonood. At yan, para na rin kayo nalilibang yan hanggang sa pagkilos ng mga equipment natin. Urong-sulong sila, yan, no? At sa paglilibil na yan, may nagagawa silang magandang accomplishment. At sa pamamagitan nitong ating mga equipment na yan, meron tayong shovel, roller compactor, backhoe, bobcat, ayan, at may water truck. Ayan po ang ating mga karanihang equipment na ginagamit sa backfilling. Yan ang 100% na kailangan natin. Ayan, tuloy-tuloy lang po tayo sa panonood. At siyempre ang mga bato-bato na yan, tinatanggal yan. Yung mga lalong-lalo na yung concrete, cement, ayan, tinatanggal po natin. Hindi po natin isinasama sa backfill yan, yung mga materials na yan. Pero kung bato yan, solid, sinasama natin. Pero itong backfill material, mostly soil po ito, mostly soil, kukunti ang aggregates itong halo. Karamihan soil lang ito. Pagdating po natin soft base, ang ating pong materials dyan, yan po ay almost gravel 3/4 ang karaniang sukat ng mga bato. Pero dito sa backfill materials, ano lang po yan, more on lupa. At meron ding mga bato-bato yan, pero 80% lupa po yan yung ating binabackfill. May masahog man dyan bato, normal na yon. Ayan. Ayan siya, oh. Good morning mga karlot, dito po at andito ulit tayo sa ating backfilling. At ito at naikalat na nila yung ating fifth layer. Ayan guys, at makita nyo ito na ang nangyari. Ayan, oh, mataas na siya. Dito ako sa baba at ay akit sa ibabaw. Ayan guys, at makakarating na tayo sa ating level ng grade beam. At ito na nga, nagtutubig na sila uli. At pagkatubig nito at natuyo, kukumpakin natin, magkaroon na tayo ng tistik. Yan guys, so yung marking na kulay pula yan, last layer yan. At maglalagay na tayo ng grade beam. Pagka na itaas ito hanggang dyan sa level na yan, nakita nyo, grade beam na, makakapag-umpisa na tayo ng another structure dito sa ating ginagawa ang utility building.
At yan guys, dito naman tayo sa era na ito, tuloy pa rin ang pagli-level ng ating grader, ng ating shovel, ng bobcat. Ayan, at nagtutubig. Ayan, tuloy pa rin at napakalaki pa ng ating babakbilan. Yan guys, yan ang update ko sa inyo sa araw na ito. At salamat po sa panunood ng aking video. At bukas ipakikita ko sa inyo at pag may testing na naman tayo para tayo makahabol sa ating pagbabakbil. Ito po ay layer by layer ang backfilling natin, 30 cm ang thickness. Yan po, at maraming salamat po sa inyong panonood ng aking simpleng video na ito. Sa mga construction worker, construction, ay shoutout po sa mga OFW na gumagawa dito sa malalayong bansang malabas ng Pilipinas. Hanggang dito na lamang at bye bye.